this is a new public service show. Si Manoy ang ninong ko. Ah, makabagong bayanihan po ito na show. No? Hopefully, makabigay po kami ng pag-asa at inspirasyon doon po sa mga taong araw-araw ay nakikibaka sa hamon ng buhay. No? Na talagang napakahirap naman. No? Sana mabigyan namin sila ng pag-asa, maibalik ang tiwala sa Panginoon, sa isa't sa sarili, at sa ating lahat. No? So this is a new public service show every Sunday, 7 a.m. No? GMA Kapuso Network. No? Dito sa Metro Manila, sa the rest of the country, 7 a.m. Sa Eastern Visayas and Central Visayas, yung Cebu, that area, Antique, that is 8 o'clock to 9 a.m. in the morning every Sunday. No? But having said that, doon nga sa shooting, actually, umalis ako kaagad. No? Kasi iniwanan ko. No? So, yung mga curing, alam mo yung mga terms sa shooting, may mga dapat mong i-cure. Yung mga maling, si ma'am, alam to. No? Alam ni ma'am. Dapat mong i-cure. Ibig sabihin, may mali kang nasabi o may iniwanan ko na lahat. Dahil gusto ko nga na nandito ako ngayong araw. Well, first, let me briefly introduce myself, no? Kasi baka iniisip ninyo, sino ba yan? Si Lee Min Ho yata yung nagsasalita doon sa harap. No, hindi po ito si Lee Min Ho, ha? Si Wilbert Lee Ho ito. Hindi si Lee Min Ho. Okay. Well, ako, tubong Sorsogon ako. I am a Bicolano. Taga Sorsogon ako. I grew up in an environment where my father, yung tatay ko, meron siyang what you call yung noon, no, yung general merchandise store, no, where pag pumasok ka, lahat meron, no? Yung may kaldero, may renola, kung anong hanapin mo. Pag meron kang hinanap na wala doon, ang gagawin ng father ko, hahanapin niya sa Divisoria yan. Tapos pagbalik mo, sasabihin niya oh, yung hinahanap mo, meron na. Dumating sa point na pati kwarto namin, pati higaan ko, puno na ng stock. Yung aming toilet, Heno de Pravia. Alam mo ninyo yung sabon na Heno de Pravia? Meron pa ba nun ngayon? Wala na yata. Wala na. Yung yellow yung box nun, yung Heno de... no, Heno de Pravia, nandun sa CR namin. Siguro yung purpose nun para hindi sumingaw, no? No. So, ganun po, lumaki ako sa ganong environment. My father, yung kanya pong empleyado, about 25 of them. So, through the grace of God, napalaki po natin ito into what is now known as nabanggit kanina ng aking campaign manager, into what is now known as the LKY Group of Companies. No? So, we have about 3,000 employees now. No? Lahat ba taga Metro Manila nandito or all over the... May iba-iba, Sambales, Batangas, North, sa mga North, no? May nasa Sub. Ito pong LKY Group of Companies, ito po yung, kung sa inyong kaalaman, ito po yung mga Primark malls, no? Primark, no? Marami kami sa North, Cagayan, Isabela, even Mindanao. So, 54 of them. And we have McDonald's. And then yung Oriental Hotels, no? Yung mga nakapunta na sa mga Oriental Hotels, sa Legazpi, sa Tacloban, sa Bataan, no? Mga yon, no? So 3,000 na siya ngayon through the grace of God. And alam mo, ito pong, pag nakikita ko yung mga empleyado po na natutulungan po ng company, natutulungan namin, natutuwa po ako, natutulungan yung pamilya. And it's probably one of the reason why I decided to enter politics. No? Hindi na lang ito kasi sa empleyado, sa kumpanya, but tinitingnan na natin dito kung paano po natin mabibigyan ng trabaho, tiyak na trabaho yung ating pong mga kababayan. Okay. So, yan po ang pumasok sa akin, kaya po ako nakapasok dito. Alam po ninyo, sa pag-iikot ko, lagi ko nakikita, yung isa lang na takot and pangamba ng ating mga kababayan. There is only one thing or one fear na lagi nilang sinasabi sa akin.
No? Ano po yung takot? Yung takot po sa pagkakasakit. Okay. Lagi nila sinasabi na pag nagkasakit, bawal nga daw magkasakit eh, no? Bawal magkasakit. So pag nagkasakit, ang takot, walang pambayad sa ospital, walang pambili ng gamot, apektado yung kita, ubos yung ipon, baon sa utang. Yan po ang lagi nilang pangamba. No? And it is because of this, kaya po tayo na involved dito sa PhilHealth. No? Kaya napasok tayo sa PhilHealth. Okay? Because sa pag-iikot ko, isa pang nalaman ko, ang dami po nating hospital, ayaw tanggapin yung ating mga pasyente kapag ang pinag-uusapan ay PhilHealth. Dahil daw napakaraming utang ng PhilHealth sa kanila. But contrary to what we all believe, akala natin ang daming utang, akala natin bankrupt yung PhilHealth. But contrary to what we all believe, napakaraming pera pala ng PhilHealth. Napakaraming pera. So nag-imbestiga ako, and then during the last budget hearing ng Department of Health, last September, doon ko po sinabi, I first mentioned that PhilHealth has 466 billion of investable funds. No? Nakadeposito siya sa iba't ibang bangko, iba't ibang instrumento. And aside from that, PhilHealth, during that time, and ngayong end of that time, July, as of July, we had that budget hearing September, they have a net income of 68 billion. But nung natapos na yung taon na 2023, they have more than 100 billion, 110 billion to be exact, net income. Aside from that, they have 100 billion of subsidy every year coming from the government because of the sin tax law. No? Portion of the sin tax law binibigay po sa PhilHealth for the universal health care. No? So, ganun karami yung pera ng PhilHealth. No? Kaya ang tanong ko agad sa kanila, ano ba yung PhilHealth? State investment company or state health insurance provider? Okay? So, yun ang tanong ko sa kanila. Kung napakarami ng pera ng PhilHealth, number one, dapat gamitin agad para bayaran yung utang ng mga hospital. Number two, dapat gamitin, and it is in the charter of PhilHealth, na dapat gamitin sa pagpapalawak ng benepisyo to increase the benefits. No? And it is where I am coming from, and I'm very happy na nakausap ko sila Doc John and sila Doc Charlie, Doc Cora Mildred. No? Isa po ito na nalaman natin na dapat kasama yung pong eyeglasses. No? And sa pag-uusap namin, I learned that we have 40 million nearly blind kababayans, Filipino. It's almost half of our population. No? So, napakaraming pera ng PhilHealth. Bakit po hindi gamitin, hindi po isama rin itong ating pong eyeglass, no? Itong pong ating problema. You know, ang big issue lagi, no? And there are so many iba-ibang nagsasabi, kung alam niyo no, the 100 peso increase in our wage, no? And businessmen are complaining, economists are complaining na, you know, it's yun daw 100 peso. And now, sa Congress, there's a pending bill increasing it by another 350 pesos, no? So the issue actually is of the businessman, the issue naman ng labor, nasabi nila kulang yung kanilang sinasahod. Ang issue naman ng mga negosyante, productivity issue. Sabi raw ng Ibon Foundation, sabi nila, Filipino workers increase their productivity by 44%, which is now the highest na among Asia. Pero sabi naman ng mga negosyante, highest dahil ang pinanggalingan, zero. No? If you compare the productivity level from all other Asian neighboring countries, napakalayo ng diferensya. No? So if you want increase in wage, you need increase in productivity. But one of the reason, and I learned, bakit po mababa yung productivity is dahil po marami po sa atin malabo yung mata. Hindi makakita.
So if yan po yung reason natin, we are talking about food security, we are talking about increase in productivity, why not hindi po natin pagtuunan ng pansin ito pong problema sa mata? This should be considered. In fact, dapat ito po ay makonsider na isang talagang primary uh, health issue, primary health issue. No? No? Importante kasi paano po natin maaabot yung pong ating gustong productivity if we have issue with our, and this affects greatly yun pong atin pong productivity. No? That's why we have filed, no, and through the help of Dr. Charlie, Dr. Jan, Dr. Mildred, and all the rest of the IPAO, I have filed a House resolution urging the Philippine Health Insurance Corporation, or PhilHealth, to include optometric services in its offered benefits for its members and beneficiaries. Nape-pressure tuloy ako. Kasi gusto natin ito ma-approve kaagad, no? I was talking with Dr. Renette, who is here yesterday, Renato Limsiaco, last night in Davao. Nagkita kami doon sa Davao sa isang wake. So pinag-uusapan namin. Sabi ko, Renette, sabi ko, ito talagang nakasakal, kailangan bago mag-May, ito ay magawa ng paraan, ma-approve. Sabi ko sa kanya, you have to do everything to include this sa next board meeting ng PhilHealth. So isasama raw muna niya sa ExCom and then BENCOM before the board meeting. No? Hopefully, we can announce this during your May National Convention. And I believe you would all agree with me that optometric services should be promoted as a regular component of the primary healthcare system. And inclusion of these services in our PhilHealth program plays a crucial role in maintaining overall health and well-being of many of our countrymen. Hindi lang po, no, nalaman ko rin na marami rin palang mga bata na pagkaanak may mga problema na. No? May mga problema na sa kanilang paningin. While vision problems can be easily corrected with glasses or contacts, binabasa ko na yung iba rito kasi sayang naman po yung prepare ng aking speechwriter. Kung hindi ko basahin. Many Filipinos lack access to affordable eye care, leading to developmental delays, lower educational attainment, and social isolation. Pero how can they avail eye services if they cannot afford it? And this is the fundamental issue why I filed House Resolution 1623. I am in full support of what the IPAO and all of you wants na dapat ito maisama sa services and benefits na binibigay po ng PhilHealth. And as I mentioned kanina, I have initial discussion na kay PCEO, no, Mandy Ledesma of PhilHealth about this, no, about 2 weeks ago when I presided over a meeting with PhilHealth and the Philippine Coconut Authority. No? On the sideline, napag-usapan namin ito ni PCEO Mandy Ledesma, and I think he is in full support also of this. No? So, cross our fingers, baka po ito by May talagang may announce na po natin ito. Kagaya po ng ginawa natin sa PhilHealth increase in benefits, no, hindi ko po ito tinantanan, no. Every day halos sa mga media interviews, TV appearances, radio interviews, even yung mga printed media natin, hindi ko po tinigilan itong 30% across the board increase in benefits. Pero hindi ko po ito tinitigilan dyan sa 30% because all of us know that there are so many illnesses, so many diseases that kahit you increase it by double, triple, or even 5 times, kulang pa rin. No? Example, yung pong sakit sa cancer. No? Lagi ko sinasabi, yung cancer, hindi po pwedeng installment ang gamutan dyan. No? So, PhilHealth should, dapat po ang cancer full coverage yan. Kasi right now, it's 100,000 to 600,000. What happened pag naubos mo na po yung
yung coverage mo dyan. Hindi mo pwedeng sabihin, next year na uli ako magpapagamot. No? Kasi ubos na yung coverage. No? Hindi po pwede. So, coronary heart bypass, coronary heart angioplasty, lahat po yan dapat full coverage. Yung heart, hindi mo pwedeng sabihin na isang bara lang po ang ipapa-opera ko ngayon. Next year na uli ako magpapa-opera. Hindi pwedeng gano'n, no? So, dapat full coverage yung mga ganyan, no? So, hindi po tayo nagtitigil doon. And last week, to coincide with the International Women's Month, yung pong coverage for breast cancer from 100,000, it has already increased to 1.4 million. All right? 1.4 million. And all the diagnostic tests for breast cancer, including mammograms, are now covered by PhilHealth. Right? So, wala na pong dapat bayaran yung pong mammogram, no, sa PhilHealth. And this is what I will do also starting next week. Actually, dapat po this week po ito, kaya lang nasingitan po nung NFA issue. No? So, next week, talagang sisimulan natin, hindi natin ito tatantanan sa media, hindi natin tatantanan yung PhilHealth hanggang hindi po nila ito ina-approvean na IFL. Alam mo, naalala ko, kanina nabanggit ko yung programa, no, si Manoy ang Nino ko. One of the stories sa isang episode, no, hindi pa ito na-i-air, ito po ay isang tungkol sa isang village na napuntahan namin sa Davao na kung saan bulag lahat yung nakatira. Blind village in Davao. It will be featured in one of the story in, pwede ko ba sabihin pala yun? Parang hindi ko pwede atang sabihin yung story, baka wala nang manood. But anyway, yung pong blind village na yun, nung pinuntahan namin dito sa Davao, talagang hanga ako doon sa mga residente yun. No? Talagang hindi nila nakikita because bulag talaga sila. Yung pong, I don't know what you call it, yung parang maliit yung, may mga pag-asa pa ba yung ganun, Doc? O talagang, it depends, ano? So, the whole village sila, bulag sila, no? Pero, alam mo, kahit sila bulag, sa kabila ng sitwasyon nila, talagang naghahanap sila ng paraan kung paano talaga sila makatulong at may tagoy yung kanilang pamilya. No? Kaya believe ako dito talaga. And, alam mo, nung kinuwento sa akin nila Doc Charlie and Doc John and si Doktora, yung there are 40 million nearly blind and kanina nabanggit mo Doc Charlie, 28 million na yung gano'n, anong tawag nun? Resbiox. So parang nasyak ako, ganun pala, no? So parang ganun karami pala yun, no? So imagine mo lahat to pag hindi natin ito maayos at makorek, what will happen? What will happen to the productivity, to the economy of the country? So kailangan talaga natin itong gawin. Well, hindi ko na po patatagalin, ano? Nagpipick up lang po ako ng mga lines dito. No? Sabi ko kanina kasi yung aking pong speechwriter, baka ako mag-resign na pag hindi ko ginamit. Ano? Alright? So, kasi mga ginawa niya rito, sabi ko, hindi ko to babasahin kasi mas magagaling. Mas alam pa ninyo to sa akin lahat ng mga nilagay niya rito eh. No? Yung mga datas and everything. So I don't need to tell you this kasi mas alam ninyo sa amin ito. And yung karamihan ng ibang data dito, baka sa inyo pa nga galing eh. So, hindi ko na sasabihin. But again, marami po sa ating mga kababayan ang walang humpay na nagsisikap sa kabila ng mabibigat na hamon para makabangon. Kailangan nila ng makikinig sa kanila. Magsisimulang kumilos para tulungan silang maghanap ng agarang solusyon sa kanilang mga problema at makapagbigay ng liwanag ng pag-asa para matanaw nila ang magandang kinabukasan para sa pamilya. No, I think ito po yung role ninyo, literally and figuratively. No? Lagi ko sinasabi, tayong lahat, hindi po tayo pwedeng maging manhid. No? Yan po yung nakakatakot. Ako, araw-araw yung aking pong pinagdarasal, hindi po sana ako maging manhid sa mga nararamdaman ng aking mga kababayan. So, lagi ko po yan. No? Lagi ang pinagdarasal ko. So, ang ibig ko po sabihin, nakakatakot because we are in that stage where napakarami po sa atin ang wala nang pakialam. Yun bang
Porke okay ako, porke hindi ako naapektuhan kahit baha po sa labas dahil mataas yung bahay ko, wala na akong pakialam sa akin pong mga kasama. So yan po ang ibig ko sabihin. It's about time that all of us, lahat po tayo, dapat po wag natin tayong maging manhid sa nararanasan ng ating mga kababayan. Yan po ang sasabihin ko rin dito sa PhilHealth, wag po tayong maging manhid. Porke tayo, maganda po yung nakikita natin, maliwanag, nakakakita tayo ng maayos, paano po yung mga hindi po nakakakita at walang kakayahang bumili po at magpaayos ng kanilang mata. No? So, to end, lagi ko rin sinasabi, huwag tayong maging pabigat sa isa't isa. Lalo na kaming nasa mga gobyerno, hindi kami dapat pabigat. Kami ang dapat gumagawa ng paraan para gumaan ang pasanin ng bawat isa. Let us not be a burden to each other. We in government should be the enablers. Trabaho ko po to, ninyo kailangan magpasalamat at palakpakan ako. Nagpapasalamat ako sa inyo dahil ipinaalam ninyo sa akin na there is such a problem na ganito, huge problem, na marami tayong kababayan na hindi pala makakita, hindi ko alam. In fact, na-appreciate ko na ako, kaya kong bumili sa salamin, maayos yung aking mata. So, ako ang nagpapasalamat po sa inyo, hindi niyo ako kailangang pasalamatan. Ako, bilang nasa gobyerno, trabaho ko po yan. Ako po ang tagasingil sa mga utang na serbisyo ng taong bayan sa gobyerno. So, hindi po ninyo ako dapat pasalamatan. We should be the enablers. We should take the initiative to improve the lives of all Filipinos. Pero kailangan ko po ang tulong ninyo. Pag meron po kayong mga legislative agendas that you want me to, you want me na ipaglaban or you want me to file or you want to collaborate on, wag po kayong mag-atubili. Please feel free to contact me. Contact us. No? I have Dr. Charlie Ho, Dr. John has my number. Pwede po ninyo akong kontakin direkta or sabihin po sa kanila kung ano po yung mga problema. Your ideas and suggestions would be very helpful actually. No? Ito po, malaking bagay po ito. Magtulungan po tayong lahat. Inaanayahan ko po kayo. Sama-sama nating tahakin ang isang pinapangarap at pinagsisikapan kong maabot. Ang isang patas, mapagmalasakit, makatarungan, at may pusong lipunan. No? Kailangan po natin ngayon lahat, isang lipunan may puso. Paanyaya ko po sa inyong lahat, samahan po ninyo ako, na tahakin natin ang isang landas tungo sa isang lipunan na kung saan, no, pareho po ng aking initial, Wilbert Tilly, WTL, isang lipunan na kung saan, winner tayo lahat. Magandang hapon po. Maraming salamat sa inyo.